Ang pinakamaganda mga kaibigan, bago nyo tanggalin yung gulong sa likod, ito muna unahan yung tanggalin para mapabilis yung trabaho ninyo. Ating ipapalit. So yan ay 4514 Raider 150 428 Chrome. Okay, what's up mga kaibigan? So, yung ating motor is halos 2 taon na. Yan, ito na yung ating odometer. So, magpapalit ako ng sprocket combination. So ito lang yun, binili ko sa Lazada. Medyo ilang buwan na rin itong dumating mga kaibigan. So ito yung ating sprocket ngayon. Pwede pa naman, hindi pa naman masyadong matalas talagang kaya lang medyo maluwag na, tsaka hindi ko nahihintay na masira mga kaibigan. Yun mga kaibigan, yung pagtanggal dito, no? So number 14 lang naman yan yung gagamitin nyo dito para din sa tornilyo yung malaki dito. Yan. Tapos yun nandito yan, numero G's. So kahit naman hindi tayo mga mekaniko talaga na at may kakaya naman tayong gumawa, yan, pwede naman natin gawin yung ating mga sariling motor para hindi na tayo magastusan palalo. Pero kung gusto nyo na ibayad, syempre okay lang, okay din naman. Yan, ako kasi gusto ko na yung lalo na yung mga ganito lang na parts, ako na yung gustong magpalit para may idea din ako at magkaroon din ng knowledge sa mga parts ng motor sa paggagawa, para kung sakali magkaroon ng emergency, kung nasa malayong lugar tayo at walang may ibang mekaniko, tayo lang yung sarili natin maasahan natin, kaya natin magkutingting ng ating mga motor. At ang maganda dyan, pag ikaw yung gumagawa, napupunasan mo yung mga dapat punasan. Actually ako na yung naglagay ng grasang to kasi nililinis ko yung sprocket dito pag nililinis ko yung motor ko. Tapos ito, tatanggalin natin yung cover nito, yung makita natin yung front sprocket natin. Gagamitan lang natin ng 8. So ayun, natanggal ko na yung mga tornilyo mga kaibigan. So ito naman susunod kong tatanggalin. Yan, numero ito saan na yan? 13. Yan. Numero 13 lang yan mga kaibigan. Yan. Ako din bumili ng mga gamit-gamit na ganyan dahil may motor tayo mga kaibigan So kailangan natin bumili ng mga hirap pagka walang tripod. Yan. Baka sabihin naman yun, tigil na sa sa paggawa, pagdi-DIY o sa paggagawa kasi walang tripod. Ganun yung mga pilosopo. Okay, tanggalan natin yon. So tatanggalin na natin to mga kaibigan. Madali lang naman yan. May dowel kasi yan dito ito. May dowel yan. Nga pala yung mga tornilyo nito hindi pare-pares yung haba yung dalawa magkahaba, yung isa hindi. So tandaan nyo na lang kung saan yun mga kaibigan. May dowel kasi yan. Tatanggalin ko muna mga kaibigan So ayan, bukas ko na mga kaibigan Another tips mga kaibigan bago kayo magtanggal nito, ito yung speedometer sensor. Ayan, basta yung sensor na yan para doon sa speedometer natin. Bago nyo tanggalin yung cambio, yan, i-primera nyo na mga kaibigan para hindi sumusunod yung gulong. Yan. O kaya kung nakalimutan yung i-primera, kagaya ko, naka-neutral. So, nilapag ko, tinanggal ko yung stand, yung center stand. Side stand ko lang, tapos sinangkalan ko pa ng bato. Kasi umaabante. So, kasi ito medyo matigas mga kaibigan. So, tingnan nyo, ako medyo hinahapo dahil ginamitan ko siya ng puwersa. So, natanggal ko na siya mga kaibigan. Ginamitan ko nitong, ito, 6mm na ganito yung itsura. Ang sarili naman nating motor to show, sinishare ko lang naman. So pinapakita ko lang sa inyo na kahit hindi mekaniko, kayang gumawa mga kaibigan kagaya ko, di ba? Yan, so lagay muna natin dyan. So ingatan natin to dahil ito mahalaga to, huwag ito mabingot. So ito naman, yan, kaya kailangan may mga iba't ibang size din kayo So ang gagamitin naman natin dito ito. Yan, anong size ba nito? May 5mm mga kaibigan. Ayan Yan. So tatanggalin ko muna to mga kaibigan So ganyan pa rin, naka side stand pa rin. So ang
Kaya nga pinakamaganda mga kaibigan, bago nyo tanggalin yung gulong sa likod, ito muna unahan yung tanggalin para mapabilis yung trabaho ninyo. Yan. So pagka kasi tinanggal nyo na yung gulong tapos hindi nyo patanggal to, mahirapan kayo, di ba? Kagaya mahirap kasi humihigpit yan mga kaibigan. So tatanggalin ko muna ha mga kaibigan. So madali naman yung pagtanggal nyan. Alam nyo na yan, papakita ko lang kung paano ko tinatanggal at saka iniisa-isang papalitan. So sa pagtanggal mga kaibigan, itong maliit, para may magandang hawakan tayo dito, yung medyo mahaba, para hindi tayo gumagamit ng sobrang lakas na pwersa. So pasok nyo lang ng maganda, ng maayos. Ito tanggal ko na yung kabila. So ito naman kabila. So papasok nyo lang ng maayos para hindi masyadong mabingot ano, at hindi mabilog yung ano. Yan. Tatanggalin natin. Malay nyo dumating yung panahon na maging magaling din ako mekaniko, di ba? Hindi naman masama eh. Kasi tayo empleyado tayo mga kaibigan. Hindi ito naman itong pagbablog, hindi naman ito yung pangunahing ating hanap buhay ano. So tayo ay empleyado. Okay. Let's go. Naipasok ko na, tatanggalin ko na yan mga kaibigan. Try kong ipakita sa inyo kung paano ko tanggalin ha. Yun. Okay, luwag agad. Hindi na pala siya masyadong ano eh, mahigpit eh. So kita nyo naman oh, ngayon palang matatanggal oh, kasi malinis pa yung ano, tornilyo. So ngayon, pag natanggal na natin to, pwede na natin tanggalin yung gulong, okay? Ayan, tatanggalin ko na yung gulong mga kaibigan ha. So kasi tanggal na natin to. So madali na lang kasing tanggalin yan dahil itong lock na to, iikot lang natin yan mamaya para matanggal. So itatapat lang nyo dito kasi parang crown yan eh. So tatapat nyo lang dun yun para matanggal. So ngayon i-stand ko na ulit, tatanggalin ko na yung gulong para mabilis, okay? So tanggal ko na yung lock ng ano. Ay. Tinanggal ko na mga kaibigan yung gulong ha. Madali lang naman tanggalin yung gulong. 17 at saka 14 lang naman yung pantanggal dun ha. Sa gulong ha. 17 at saka 14. So ayun na yung gulong ko. Sa pagtanggal dito mga kaibigan, so gagamitan lang natin ng numero 12. So dito ilagay nyo pa rin dito sa, ano, sa gulong. Tapos lagyan nyo lang ng basahan sa ilalim para tsaka ng sapin para hindi ma-damage yung ating mags kung sakali ano. Yan, para mabilis na natin tanggalin. Tsaka may pang kontra. So ganyan lang yan mga kaibigan. Siguro subukan ko na isang kamay kung kaya ko ha. Hindi kaya. Tanggalin ko muna mga kaibigan ha. Yun. Dapat pala nung nakakabit na to, doon pa nilawagan na agad natin. Para ingat ha, kasi matalas to syempre. Dito machi-check na rin natin yung dito, yung ating ano, bearing.
check na rin natin kung maalog na at kung palitin na mga kaibigan. So yun ang advantage pag tayo ang nagpapalit ng ating ano. So ayan yung ating sprocket mga kaibigan. Check natin yung bearing natin. Oops, tanggal yung hub. Dilinisin ko na rin yung hub kasi kaunti na lang din yung ano eh, yung ito. So goods pa naman yung bearing natin mga kaibigan. Rubber damper, so goods pa naman siya. Siguro soon papalitan ko na to kasi parang medyo maluwag na dun sa ano, sa boots natin dito. So goods pa naman yung bearing natin sa tagal ng panahon. So ang lalagyan ko lang ng bearing, nakikita ko ay ng ano, ng lalagyan ko lang ng grasa ito. So you know, yung buwang niya, pero hindi pa naman siya umaalog mga kaibigan, goods pa naman siya. Okay, lilinisin ko na rin, pupunasan ko, tapos saka ko ibabalik. Okay, bubuksan natin to mga kaibigan. So ito yung pagkakaiba mga kaibigan, ito yung stock. Ayan, ito yung binili natin. So medyo malaki yung binili natin. Kitang kita, di ba? Actually pwede pa rin talaga yung stock ko. Tingnan mo. So medyo makapal pa rin at hindi pa matalas masyado yung ano, yung talim niya dito. So itatabi ko to pang ano natin, pang emergency. Okay. Tapos syempre ang ilagay natin yung walang tatak. Ay, nasa labas yung may tatak. So swak na swak ba? Ay, nalaglag pa yung isa. Okay, swak na swak mga kaibigan. Lagyan natin yung tornilyo. Then lagay na natin dito. Yan. Tsaka natin higpitan. Okay. Ngayon palitan naman natin yung front sprocket mga kaibigan. Ating front sprocket, so tinapat ko na ha. Yan, madali naman tanggalin niya mga kaibigan. So ito yung condition ng ating front sprocket, oh. Makapal pa rin talaga, pwede pa eh. Sabihin, tipid kong gumamit na no, kadena. Itong lock na to, wag niyo iwawala. Ito yung gagamitin nating lock. So lilinisin ko muna mga kaibigan. Tingnan niyo naman, oh. Yan, oh. Nung kasing sa Bacoor eh. Pag nung binaha doon, nailusong ko to mga kaibigan, kaya medyo madumi. Linisin ko muna ha. Okay, yan na mga kaibigan. So lalagay ko na yung aking sprocket, front sprocket. So lalagyan ko lang ng grasa to, part na to. So okay, pagkakataon na natin linisin, di ba? Punas-punasan natin. Yan ang kagandahan talaga pagka ano eh sarili mo yung gawa eh, tapos nadidinis mong mabuti. Kasi sa mekaniko hindi naman nila pupunasan niya mga kaibigan, kasi ibang forte nila eh mag-repair, kaya nga repair shop eh, di ba? Okay,
Ito madumi pa dito pero okay na yan. Okay, palitan ko na mga kaibigan ha. Okay, eto na mga kaibigan. So lalagay na natin. So hanapin nyo lang yung timing. Kamay nyo lang muna. Yan. Tapos ito yung lock. So ganun din, hanapin nyo yung timing. Yan. Tapos tsaka itatapat nyo yung butas dun sa paano to? Yung butas. Siyempre ayusin lang natin. Yun. Isang kamay lang, di ba? Okay. Tapos lalagay ko na yung lock. So ganun lang ulit mga kaibigan. Kung paano yung pagtanggal, ganun din yung pagbalik. So ang gagawin ko naman ngayon, ibabalik ko na lang mga kaibigan. Mamaya papakita ko kung magpuputol tayo nung kadena. So madali yung pagputol ng kadena. So na din ako noon, bumili din ako noon. So nung yung wave ko yung gamit ko, ako din yung nagpapalit ng kadena noon mga kaibigan. So may pamputol na din tayo ng kadena. So pero usually naman pagka hindi naman nagpuputol agad ng kadena sa Raider. Minsan saktong-sakto lang din yan. So ayun mga kaibigan. Kakabit ko na mga kaibigan. So ayun na mga kaibigan, naikabit ko na yung front sprocket ko. Kakabit ko naman na yung gulong para may kabit ko yung kadena. So ayun, inabot tayo ng gabi mga kaibigan. So ito yung tigas nung nung bago. Tanggalin ko muna yung lock. So yun guys, inabot na tayo ng gabi no. So magpuputol tayo ng kadena. So ang gagawin nyo lang pag magpuputol kayo ng kadena, so ito yung iba hindi naman nila dinidikit dito. Ito. So ang ginagawa ko na kasi pag ako dinidikit ko na yan dyan ng todo. Ayan, sinasagad ko ng ganun. At yun ang susundin ko para sa pagpuputol ng kadena. So magpuputol tayo ng kadena mga kaibigan, okay? So ayan, natanggal ko na mga kaibigan yung yung lock. Ayan. So pag magtatanggal kayo ng ganito yung siguraduhin nyo talaga lagyan nyo ng tanda para hindi kayo magkamali kung saan nyo puputulan. Kasi bawal magkamali sa ganito sa pagtatanggal ng lock ng ganito. Kasi pag nagkamali kayo mahirap. So ayan, sakto yung sa akin. Kita ba? Yan, ganyan lang. Kailangan pasok yung ay kabit din. Hindi pwede kasing yun eh. Hindi kasi pwedeng mali yun eh. Yun, di sukat, di ba? Kamay-kamay lang muna yan. Yun. Tapos ito yung ating lock. Tingnan natin ng mabuti. Okay. Punas muna tayo ng kamay. So inaabot na tayo ng gabi. Hindi natin makita. Hindi nyo na makita to mga kaibigan. Update ko na lang kay bukas. Ang atrasado kasi yung ating oras ng gawa, alas 4. Yun, swak na swak. Double check lang. Pero yun pasok naman na Okay. So successful naman tayo mga kaibigan. Naikabit naman natin. Yun. So ibabalik ko na lang yung mga cover. Okay. Naikabit na natin mga kaibigan. So goods naman.
Wala na yung tumutunog na mga ganun. Linis na lang ang kailangan. Punas. Okay, testingin muna natin mga kaibigan. Good morning mga kaibigan. Ayan, nadala ko na sa trabaho itong ating motor. So, goods naman siya. Ang ano lang, parang mas kalmado yung takbo niya pag malaki pala yung ano, yung sprocket. Or sanay lang ako na ano, hindi mabilis yung takbo. Pero pakiramdam ko mas ano siya, mas kalmado, tsaka bagay lang siya lang lagi sa ano, sa takbo ko. Hindi kagaya ng maliit na parang ano parang lagi mabilis. Tsaka sa ano, sa arangkada ito ano, mas smooth. Yung kasing maliit parang mabigat sa arangkada, ito parang smooth lang siya. Yan. Kasi yung stock ko ano pag sa arangkada parang laging mabigat yung dala kong ano Lalo na nagpalit ako ng gulong. Ngayon nagpalaki ako ng gulong mga kaibigan. Ayoko kasi ng maliit. Gusto ko kasi mas safe. Dahil mabagal naman talaga tayo magpatakbo. At saka madalas tayo sa Lemery. At saka sa Lipa. At saka malayuan yung takbo natin. Kaya nagmalaki ako ng gulong. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na kayo sa aking mga vlogs hindi naman talaga tayo professional na mekaniko. Kaya pagpasensya nyo na mga kaibigan. Nagsusumikap lang ako na makapag-share ng kaunting kaalaman. Kumbaga kahit hindi tayo mekaniko talaga is makakapag-share tayo ng makakagawa tayo ng motor. Kumbaga nagbibigay lakas ako ng loob dun sa iba na gustong maging mekaniko or mag DIY, magsariling sikap, di ba? Para hindi na gumastos. Okay po, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po. Ingatan na po tayong lahat. I love you all.